Magandang umaga sa inyong lahat. Ako si Oliver Guzman, ang magiging guro nyo sa Filipino. Bago natin sisimulan ang ating talakayan, ay inahin ko muna si Garciano na manguna para sa ating panalangin. Kay Garciano. Okay, maaari niyo bang pulutin ang mga kalat malapit sa inyong upuan? At pakiayos na din yung mga silya. Okay, umupo na kayo. So, nais ko lang malaman, sino ba ang lumiban sa klase ko ngayon? Sa row 1. Okay, wala. Sa row 2. Okay, kompleto. Sa row 3. Okay, so masaya ako dahil kompleto tayo ngayon sa araw na ito. So, sa araw nito ay panibagong kaalaman at aralin ang ating tatalakayin. Pero, bagong lahat, gusto ko lang malaman sa inyo ang mga patakaran o alituntunin sa aking klase. Okay, makinig ng maigi. Una, bawal magingay kapag hindi tungkol sa ating klase ang pinag-uusapan. Pangalawa, bawal gumamit ng gadgets sa oras ng aking klase. Pangatlo, ay itaasin yung kamay kung meron kayong hindi naiintindihan sa aking talakayan. Okay? Malinaw bang lahat? Okay. So ngayon ay nalaman nyo na ang mga alituntunin at patakaran sa aking klase. Dumako naman tayo sa mga layunin sa aralin ito. So una ay natutukoy ang mga sinuring hakbang sa pagbuo ng isang kampanyang panlipunan. Pangalawa ay ipaliwanag at napahalagahan ang mga salitang angkop na gamitin sa pagbuo ng isang kampanyang panlipunan. At pangatlo, ay nakakasulat ng isang malinaw na social awareness campaign tungkol sa isang paksa gamit ang angkop ng mga kombinasyon. So, malinaw ba ang lahat? Okay. Pero bago natin sisimulan ang ating talakayan, ay meron muna tayong gagawin. So, maaari bang makilahok ang lahat? Okay, sa puntong ito ay may nakahanda akong flashcards. So, ang flashcard ito ay may nakasulat ng mga letra na buuin ninyo. So, matapos yung buuin ito ay ipaskilyo ito sa pisara na walang gulo at dapat nakabalik na kayo sa inyong mga upuan. Malinaw ba ang lahat? Okay. Magbibilang ako ng 5 at magsisimula na tayo ngayon. Okay. 5, 4, 3, 2, 1, go! Okay, parang handa na ang lahat at nakabuo na ng mga salita. So, ngayon ay susuriin na natin ang inyong mga sagot. So, sa unang pangkat ay nakabuo sila ng 2 salita at yun ay ang istorya at ang paksa. Okay, tama ang inyong mga sagot. Okay, magaling. Unang pangkat, meron kayong 10 puntos. Dumako naman tayo sa pangalawang pangkat. So, ang nabuo nilang mga salita ay ang awareness at pangangampanya. Okay, tama ang inyong mga salita na nabuo at meron kayong 10 puntos. Okay, magaling. So, base sa nabuo niyong mga salita, saan ito nakikinig o nakikita? Okay? Cassandra? Okay, sabi doon ni Cassandra, nakikita o nirinig niya ito during sa election campaign. Okay, tama. Okay, may ideya ba kayo sa ating talakayan ngayon? Okay, Cheska. Okay, sabi ni Cheska, ay ating tatalakayin doon ngayon ay patungkol sa pangangampanya. Okay, salamat Cheska. Okay, upang mas malaman ninyo ang ating tatalakayin ngayon, ay meron tayong activity na ating gagawin. Okay, ang panuto ay pagmasdan ng mga larawan na nasa ibaba. Isulat sa patlang ang mga tamang salita ayon sa pinakitang larawan. Bigyan ng kahulugan ang mga napiling salita sa kahon at isulat ang activity sa sangkapat na papel. So, bibigyan ko kayo ng mga ilang minuto para sagutan ang ating activity ngayon. Okay? Maliwanag ba? Okay.
Okay, parang handa na ang lahat. So ngayon ay susuriin na natin ang mga sagot sa ating activity. So unang larawan. So anong pinapakita ng unang larawan? Jericho. Okay, ito ay isang waste management. So, anong kahulugan para sa iyo ang larawang ito? Tama, ito ay isang aksyon o proseso o gabay para mas malaman natin kung saan natin itatapon ng tama ang ating mga basura. Tama, Jericho. Okay, sa pangalawang larawan naman, ano ito? Cheska. Okay, ito ay quarantine the corona. So, paano mo ito bibigyan ng pagpapakahulugan? Okay, sabi na ni Cheska, ito daw ay isang seryoso medical na sakit. Tama. Pangatlong larawan naman ay sino ang sasagot? Okay, count off tayo sa simula sa 1, 2, 5. Okay, dito muna tayo sa row 1. Okay, 1. Okay, ikaw Alexander. So, ano yung ideya sa larawang ito? Okay, ito ay dapat maskara. Tama. So, paano mo ito bibigyan ng pagkakahulugan ang larawang ito? Tama. Dapat daw tayo magsuot ng face mask kung tayo ay lalabas. So, parang lahat ay nakakaintindi at ang lahat ay nagawa na maayos o nasagutan ng activity. So, kung mas masukat ang inyong kaalaman, ay meron naman tayong gagawin. So, ito yung magiging panuto. So, inatasan ng buong klase na makilahok sa gawaing activity at ang bawat isa ay sasagot sa sumusunod na katanungan. So, ang bawat katanungan ay may nakalaan na 10 puntos. So, magsisimula na tayo ngayon. So, inaanyan lahat na makilahok sa ating gawain. Okay, unang katanungan. Gaano kahalaga ang pagbibigay kamalayan sa mga isyong panlipunan? Andrea. Okay, sabi daw ni Andrea, upang masolusyonan natin ang mga problema na kinakarap sa ating panlipunan. Okay, tama naman na dapat nating masolusyonan ang lahat ng mga problema ang hinaharap ng ating panlipunan. Dahil sabi nila, kapag ang isang bagay na maliit ay lumalaki ito kapag ito ay binabaliwala natin. Okay? Sa pangalawang katanungan naman ay, bilang mag-aaral, sa anong paraan mo mahihikayat ang iyong manunood na pahalagahan ang kampanyang panlipunan? Okay, sino ang sasagot? Okay, magtatawag na lang ako ng kulay na damit na kulay pula. Sige, sino ba ang nakasuot ng kulay pula? Okay, si Jasmine na nakasuot ng kulay pula. So, ang katanungan mo, Jasmine, ay bilang mag-aaral, sa anong paraan mo makihikayat ang iyong manunood na pahalagahan ang kampanyang panlipunan? Okay, sabi na ni Jasmine ay magpo-post daw siya sa Facebook. Okay. Para sa kalaman ng lahat ay may mga pamamaraan tayo upang ipalaganap ang social awareness campaign natin. Ito ay sa pamamagitan din ng social media o pagkukumpuni sa ating purok or sa ating barangay. So, dapat na mas malaman natin ang halaga kung paano natin ipapalaganap ang social awareness campaign upang masolusyonan natin ang mga problemang tinatahak natin sa ating lipunan. Okay, maliwanag ba ang lahat? Okay, para ang lahat ay meron ng kaalaman sa ating tatalakayin ngayon. So ngayon ay tatalakayin natin ang pagbuo ng kampanyang panlipunan o sa Ingles ay Social Awareness Campaign. Ano nga ba ang kampanyang panlipunan? Pakibasa, Marta. Okay. Ang pagsasagawa ng isang kampanyang panlipunan o social awareness campaign ay isang instrumento sa pagpapalaganap ng bagong impormasyon at advokasya na pamalaan sa pribadong institusyon at sa iba't ibang samahan o organisasyon. Isa sa mga hangarin ng social campaign awareness
ay ang magkaroon ng kamulatan ang publikong lugar. Okay, pangalawa naman ay ang mga hakbang sa pagsulat ng kampanyang panlipunan. Okay, basahin. Jasmine. Okay. Sa paggawa o pagsulat ng social awareness campaign, dapat tayo pumili sa mga napapanahong isyu na nais mong gawing social awareness campaign. Dahil kapag kasi ang iyong paksa ay napapanahon, ay mas lalo nagbibigyan ng interes sa mga tao na makilahok sa inyong pangangampanya. Ngayon ay inaatasan ko ang lahat na kumuha ng iyong kwaderno sa kanilang aid at sagutin ang ating gawain. Okay, ang magiging panuto ay lagyan ng check ang video kung mga salita ay angkop sa bawat pangungusap at ipaliwanag kung anong tungkol nito. Isulat ito sa inyong kwadernong Filipino aid. Okay, simulan na kunin ang inyong kwaderno at sagutan ang ating gawain dito. Okay, parang tapos na ang lahat sa pagsagot sa ating gawain. So, maaari ko na bang pilihin ang inyong mga notebook para aking check mamaya. Okay, Mark, pwede mo bang pilihin ang mga kwaderno ng iyong kaklase? Okay, maraming salamat, Mark. Ngayon ay, upang mas malaman natin kung naiintindihan ba natin ang ating talakayan ngayon, ay meron na akong maandang larawan na inyong susuriin. So, ngayon ay anong ideya ang pinapalubatig ng larawan? Okay, Jasmine. Okay, ito ay patungkol sa anti-bullying. Very good. Okay, bakit mahalagang malaman natin ang ganitong isyong panlipunan? Okay, count off tayo from 1 to 5. Dito tayo sa row 3. Okay, ikaw Jose. So ano ba ang iyong kasagutan? Bakit mahalagang malaman natin ang ganitong isyong panlipunan? Okay, sabi ni Jose, upang masolusyonan natin ang mga problema na hinaharap natin sa ating lipunan. Okay, very good. Pangatlo naman ay paano nakakatulong ang pagbuo ng kampanyang panlipunan. Okay, out of tayo dito sa row 1 from 1 to 5. Oh, ikaw, Mylish. So, paano nakakatulong ang pagbuo ng kampanyang panlipunan? Okay, nakakatulong ang pagbuo ng kampanyang panlipunan upang mabigyan ng solusyon ang ating mga problema sa ating nakarap sa lipunan. Maraming salamat sa inyong mga ideya na ibinahagi sa ating klase. So ngayon, ay may nakahanda akong kasunduan or takdang aralin yung sasagutin sa inyong bahay. So, ang panuto ay sumulat ng isang kampanyang panlipunan batay sa napapanahong issue gamit ang angkop ng mga komunitibong pahayag, pumili ng isang paksa na gagamitin sa pagbuo ng kampanyang panlipunan. So, kung nakikita niyo dyan sa inyong mga libro, ay merong mga tatlong larawan. Ito ay patungkol sa kalikasan or Save Mother Earth. Pangalawa, ang Take Hold of Your Future, kung saan ito ay pumapaksa sa family planning. At ang pangatlo ay patungkol sa Raise HIV Awareness. So, gagawin niyo yan sa inyong bahay at gagawin niyo ng social awareness campaign. So, pumili lang kayo dyan. At meron tayong mga gabay sa pamantayan. So, ang kaayusan ng ideya ay may 15 puntos. Sa gramatika naman ay may 15 puntos. At originalidad ay may 20 puntos at may kabuang 50 puntos. Okay? Maraming salamat sa inyong pakikinig at umaasa ako na meron kayong kaalaman at natutunan sa aking talakayan. Maraming salamat at mag-ingat kayo sa pag-uwi.